for today, partner, our food for the soul and our food for the spirit is all about contentment. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 11-13, which states, I have learned in any and ever circumstance to be content. I know how to live in poverty. I know how to live in abundance. I can do everything through Him who strengthens me. Tagalogin natin. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natututunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na rin ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ganda. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 6-8. Ano sabi niya? But godliness with contentment is a great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. Yung pong mga binabasa nating Bible verses, mga kaibigan, emphasizes the contentment isn't about material possessions or circumstances, but about a state of mind that can be achieved through faith in God. Merong isang 58 years old na lalaki, partner. Sabi sa kanya, matanda na raw siya for his job. And for the first time, sabi niya, hindi ako nahiyang umiyak. At the age of 58. Sabi niya, hindi ako nahiyang umiyak. Sabi niya, I spent my whole life working sa isang opisina. Hindi ako boss, sabi niya. But I wasn't invisible either. Hindi siya invisible, no? Sabi niya, I filed, I organized, helped the newcomers sa kanyang opisina. I wasn't the heart of the company, sabi niya. But I was a steady piece of it. Then one day, they called me into a 5-minute meeting and told me I no longer fit the company's vision. They handed me a letter, gave me an awkward smile, and showed me the door. Walking home with a cardboard box in my hands was more humiliating than any failure I've ever experienced. My kids were grown and living their lives. My wife hugged me. Yakap ako ng asawa ko. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko, sabi po niya. Naupo ako sa aming kitchen lagi, every day, for how many days? Wondering, partner, sabi niya, what to do with so much empty time. Di ba? Sabi niya, I felt discarded, broken, invisible. One ordinary Saturday, I went for a walk and past a small neighborhood school. May school pala doon. I saw a woman struggling to move some heavy desks. I helped her without thinking. She asked if I was a volunteer. I said no. But I had time. Yun ang sabi niya. Kaya sinabihan siya ng babae, come back on Monday. So I did. Dahil doon, sabi niya, I kept going na. First, I repaired chairs. Then I sorted supplies. Then I started showing some kids how to use an old computer. I wasn't paid. Hindi siya nababayaran. They didn't offer me a contract. But every time a child said, thank you, teacher, something in me lit up. Like, ano sa puso, partner, diba? Sabi niya, today I'm 61. I still go to that little school.
I don't care about fancy job, titles, or business cards anymore because I finally understood. It's defined by what you give when the world thinks you have nothing left. Moral of the story is sometimes you get thrown out of the wrong place just to arrive at the one where you truly matter. Partner. Medyo malalim, di ba? Oo. Sa buhay po natin, mga kaibigan, nangyayari po ito. Di ba? Pero the word there is contentment eh. Alam mo na yung naging kontento siya. Oo. Sa ganung klase na simpleng pamumuhay na lamang. Pero alam mo ba na pag dumarating ka sa edad namin, Darlene, kasi si Darlene po, mga kaibigan, parang anak ko na ho ito eh. Hindi ako nahihiya Sa edad ho ni Darlene, actually, compared sa edad ko ho ngayon, bata pa kasi ito. I consider her daughter, my daughter. Ampon. Halos magkakaedad lang kami ng tatay nito eh. Diba? Alam mo, pag dumarating ka sa edad namin, Darlene, nare-realize mo talaga yung parang makontento ka na lang kung anong meron ka. Although may challenge because especially kung ikay nagpapaaral, ikaw ay may mga iba pang mga suliranin sa tahanan, ang pamilya dapat mabuhay araw-araw. Pero yung contentment nandoon na, alam mo yun, yung nawawala yung bar hopping, party. Sa totoo lang po, hindi to joke. Marami nag-invite sa akin to attend the party. Pero pag nasa bahay na ako, I'd rather stay at home. Oo, totoo. Totoo po ito, promise. Alam ng asawa ko yan. They invited me to this anumang okasyon. Pag nasa bahay na ako, parang napakahirap umalis. Pero lang, pag nandito ako, at wala talaga naman akong gagawin, dadaan ako, pero I cannot stay long. Diba? Para lang makachika, tulad nila Tessa Gonzalez, pag nag-invite siya doon sa palasyo niya, nandoon yung ibang listeners natin, I join them. Ikipag-mingle ako kahit paano. But limited time, period of time lamang. Kasi nga, sabi ko nga, I'd rather go home. Bakit? Matraffic eh. Diba? Oo. Marami din pong pagsubok sa buhay. Pero napakabuti po ng Panginoon Diyos, no? Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Personal story lang eh. Diba? Sabi ko nga ho sa inyo, marami na rin ho akong pinagdaanan. Galing na ho ako sa malalaking network. Isang network na lang na malaki, hindi ko pinanggalingan. Kasi hindi ako naglakas loob. Diba? Although alam ko na, sabi nga nila, you have a talent. Sabi ko, thank you. Diba? You have a voice, thank you. Diba? Hindi ko rin nakala na makakarating tayo dito. Can you imagine, Darlene? 10 years ka na. Ikaw din. Sa Next July. month, pagka 10 years na rin po ang inyong lingkod dito. Napakabilis ho ng panahon. Sabi ko nga dito ko nakita sa stasyon na ito, yung, yung respeto. Tapos yung pagpapahalaga ng may-ari sa iyo. Diba? Although, sabi ko, hindi tayo perfecto. Dumarating yung times na, di ba? Yung meron at meron pa rin yung mga hindi pagkakaunawaan, pero at the end of the day, naayos naman. Tama? Correct. Kanya-kanya kasi tayo ng ng klase ng pag-uugali rin, character, attitude sa buhay po natin. Pero ganun pala yun. Sabi ko nga, babasahin ko yung dulo, partner eh. Medyo touching yung dulo niya eh. Yung sinabi niya na sometimes you get thrown out of the wrong place. Just to arrive at the one where you truly matter, mga kaibigan. Ganon din ho sa pang-spiritual nating pamumuhay. Pwedeng dito sa mundong ito, you get thrown. Diba? You get thrown. Just to arrive at the one where you truly matter. Saan po yun? Sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Kasi doon tayo eh. Kaya nga diba sabi ni Lord lagi sa atin, huwag niyong kong kakalimutan. Dahil hindi dyan ang tunay niyong tirahan. Turista lang kayo dyan, mga anak. Di ba? Oo. Ang tunay niyong tahanan ay sa aking kaharian. Amen? Amen. Amen ba yun? Di ba? Kaya, sabi niya, maging matuwid. Di ba? Hindi, alam ko napakahirap bilang tao ang maging matuwid, mga kaibigan, dahil, alam niyo ho, sabi ko nga ho, ang impyerno ho, wala ho doon sa very impyerno. Nandito ang impyerno dahil nandito si Satanas. Wala sila doon. Anong gagawin nila dun? Wala. Dito sila, mabubuli sila dito, mambubudol sila dito eh. Yun ang trabaho po nila sa atin eh. Pag-away-awayan tayong lahat eh.
Tama po? I-offer sa ating lahat na meron ng mundong ito. Para mawala sa isip natin ang Panginoong Diyos, hindi tayo makatutok sa Kanya. Tama po yun, di ba? Yun. So, pang-spiritual, sabi nga ho, ano man ang gawin nila sa'yo dito sa mundong ito, hindi ito ang mundo mo. Hindi ito ang tahanan mo. Ang tahanan natin ay nandoon sa langit. Di ba? Sa kaharian po ng Panginoong Diyos. So, yun lang. Alam ko pare-pareho tayo sa mga listeners ngayon na-experience nyo na yan. 'Di ba? Na parang ganun. Bakit ganun? Puro tayo bakit ganun? Yung pala meron talaga tayong para sa atin. Tama? Na doon tayo tatanggapin, doon tayo mamahalin. Amen? Amen. At sa ating pang spiritual na pamumuhay, hindi ka man tinanggap dito sa mundong ibabaw na ito, pero ang Diyos bukas ang kanyang kamay para i-welcome ka sa kanyang tahanan. Yan, di ba? Yes. Opo. Kaya nga, kanina sabi ko, sa dami ng natin, pagsubok, huwag kang bumigay, don't give up, just pray. Di ba? Because God is doing something for you. He's listening to you. Pinapakinggan ka lang niya kung totoong galing sa puso mo yung ginagawa mo. Di ba? At magpakatotoo lang po tayo sa buhay. Ha? Tanggapin mo kung may mali ka, mag-sorry ka kung nagkasala ka, patawarin mo rin ang iyong mga taong nagkasala sa iyo. At mamutawi nawa. Di ba? Or what do you call this? Ang love sa puso po natin. Di ba? Mamayani ang pag-ibig sa puso natin na siya pong sinabi ni Jesus. Siya pong sinabi ng Panginoon. Na siyang misyon natin sa buhay po na ngayon ang magmahal, be kind. Di ba? Kindness, love, and humility. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774.